dito tayo kay Hanilit. Hanilit Avancenia. Oo, asawa ni Digong. Ito mga kababayan, matatawa kayo dito. Ito, sabihin ko sa inyo mga kababayan, hindi ko alam kung sino ang papaniwalaan natin. Si Hanilit ba? Pilipino. Kabalo mo ko, alam ko ba how he took his oath seriously? Since ko sa Pilipino. Kabalo mo ko, alam ko ba how he took his oath seriously? Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mawala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya. Katong siya. Even sa kanyang katandaan, nagsikap daw siya, sabi ni Hanilit. Ang naglingkod na presidente. Miskin nakapoy siya. Miskin pagod. Wala ang kabalo na during the time na pandemic. Hindi almost failing na iyang health. Failing na ang pero kanyang gusto health. Gusto niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan o politika. Hindi gusto na daw magtrabaho, hindi na daw gustong tumakbo sa politika. Yun naman pala bakit pinilit niyong papuntahin sa Hong Kong, pamura-murahin niyo pa doon? Sabi ko nga sa inyo, si Digong, kawawang nilalang isang matanda na mama na ginamit na lang ng mga politikong nakapaligid sa kanya. Ito real talk lang itong sinabi ni Hanilit, babasihan natin to. Paniwalaan natin to, si Hanilit nagsalita Pero may mga bagay dito na disagree ako. Bakit? Sabi niya, hindi na nga daw gusto ni Digong pumasok sa politika. So, ibig sabihin, ginamit lang si Digong ng mga politikong nakapaligid sa kanya. Bakit? Kung alam nila na mananalo sila, no? At hindi nila kailangan si Digong, bakit kailangan magsakripisyo ng matanda na bumiyahe ng malayo para lang magpakilala sa mga kandidato na manok niya? Diba? Bakit? Hindi ba nanalo si Bato, si Bongo kung wala si Digong? So nakakaklaro po, klarong-klaro mga kababayan na hindi kayang manalo ni Bato, ni Bongo, ni kung sino pa dyan sa siyam na senador niya kung wala si Digong. Biruin nyo, sinakripisyo ni Digong ang buhay niya na lung cancer, sabi ni Hanilit. Meron daw diabetic, failure, malapit na daw. Pero hinayaan nyo pang pumunta sa Hong Kong para pagmumurahin ang ICC. At sabihan nyo pa kami na fake news kaming mga BBM vloggers. Andyan na yung ICC warrant, nakulong, dinala na sa dahig. Asan yung fake news namin? Di ba? Hindi na pala gustong tumakbo sa politika, ba't tumakbong pagka-mayor? Kasi ayaw mawala. Ang tao lang umugos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang ihatag. Tao lang daw ang namimilit na tumakbo kasi nakatikim daw ng magandang leadership na binigay ni Digong. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako, ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na, nag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya Ang isog-isog niya na resulta. Yung pagiging matapang daw ni Digong may resulta. Tama lang naman, magiging matapang. Kasi katulad kay BBM ngayon, si BBM tahimik lang. Di ba inaabuso ni Digong? Mag-iisog-isog daw, magiging matapang daw para may result. Kaya nga si BBM hindi matapang ngayon, tahimik lang kaya. Ayun, tignan nyo. Abuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Hindi pakumbaba siya, miski presidente na siya. Hindi daw nagnakaw. Kita niyo siya ang tao. Naluhi ko kay pagka. Hindi nagnakaw nung pagiging presidente, hindi nagpakumbaba lang daw, hindi nagnakaw, hindi daw nangawat. Ngayon mga kababayan, wait lang. Tanggalin ko lang yung charger kay umiinit na. Continue. Ako na lang ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya kwarta o wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Sabi ni nagpalipad,
7.99 Australian dollars super sticker. Marcos forever. Balasing iti away. Maraming salamat po sa iyong super chat. Ano pa? Ano? Ako kabalo ko sa akong pagtabang. Hindi daw niya alam anong gagawin. Alam mo, Hanilit, simple lang naman eh. Hindi naman kailangan dun magtatambling-tambling ka para makatulong ka. Ang sabi ni General Torres, sumama ka. Anong sagot mo? Ayaw mo kasi wala kang passport. Kasi kaluoy lang ta. Kaluoy na lang. Abuso. Abuso daw. Grabe. Abuso. So, simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang daw ang gusto, pero binadeprive pa ninyo, sabi niya. Marites Barrios, maraming salamat po sa iyong 2 pound super sticker. Thank you so much po. Simple lang kayo ang gusto na. Hindi private, miskin gipatay na utak mo siya. Dito. Pinatay na lang daw sana siya doon sa Netherlands. Sabi niya. Kidnap ninyo. Kidnap. Anilit, iwasan niyo yung salitang kidnap. Alam niyo, speaking of kidnap instead na maawa ang ICC kay Digong, hindi na tuloy maawa ang ICC. Lumala lalong ang ICC ididiin si Digong. Bakit? Kasi pinagbintangan ninyo na kinidnap ng ICC si Digong. Yan ang sinabi doon ni Medialdia. Oh, it's a part of a grand plan that our president is kidnapped. Diba? Instead na magmakaawa kayo doon para ibalik sa Pilipinas, mas matapang pa kayo at idiin nyo pa at pagbintangan nyo pa yung ICC na kinidnap si Digong. Eh di wala tuloy. Diba? Oh. Kidnap, binasahan ka nga ng merienda rights, kaya ka nakakain ng pansit eh. Yeah? Sandwich lang, may pansit naman pala. Merienda rights ang tawag doon, hindi Miranda rights, merienda. Pagkatapos basahan, kumain. 80 years old na siya. Kabalo mo. 80 years old na daw. Wala tanan. Wala gani medisina. Kay gikan mi sa Hong Kong. Anong sabi ni Pagkakamali mo dapat noon pa control mo na, sabi ni Luz Redoble. Wala kasi Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Grabe, abuso. Diba? Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-usil. Wala mo na siya gidunggag. Ito sabi ni Halita, pakinggan natin. Wala man na siya gitrigel og pusil, wala man na siya gipusil bisag isa. In Tagalog, hindi iyan gumamit ng baril at higit sa lahat, hindi iyan bumaril kahit isa, walang pinatayan. Maniwala kayo? Walang pinatay si Digong? Accusations na hain ka buo. Maniwala kayo na walang pinatay si Digong? Sabi niya, wala na siya gitrigger nga pusil. Wala na siya gipusil maskin isa. Hanapin natin. Duterte inamin na may binaril. Sino papaniwalaan natin? I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Hindi kasi lahat ng sinabi ni Digong ay joke. Lahat kasi ng sinabi niya doon, ginawang evidence. Purple Butterfly, maraming salamat yung Canadian $10 super sticker. Thank you so much po. Akala kasi siguro nila, pag nagsalita si Digong, pagtatawanan lang nila, joke lang yun. Lahat yung ginamit na evidence laban sa kanya, inamin niya, kahit ako, meron akong death squad. Inamin niya Ito, pero hindi yung mga pulis. Ang hearing kasi sa Quadcom, hindi laro. Ang hearing sa Quadcom, seryoso yun. Hindi magtatawa-tawahan lang at hindi mo sabihin, mayor ako, piskal ako,
presidente ako, wala kang alam kasi guilt is personal. Akala niya siguro pag akala niya siguro pag ganyan-ganyan niya ay hindi yun gagamitin. Ayun, lahat ng statement na lumabas sa bunganga niya, ginawa yung evidence. Diba? Tapos ngayon, my name is Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Akala kasi siguro nila lahat ng ilabas ng statement ni Digong nakakatawa. Dati pa sinabi ni Chis Escudero yan. All of the statement na sinabi ni Digong, we will make it as an evidence. Yeah. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. I can make the confession now, if you want. Mr. Chair? Talagang niyayari ko. Meron akong Pinatay. death squad. Death squad. Death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang lahat itong sa right side ko, puro commander ng death squad yan. Inamin yung na nakaupo eh. yan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Lahat itong nasa left side ko, commander, lahat yan commander ng death squad. Ito si Bato de la Rosa, death squad din yan. Inamin niya eh. Ayun no, hindi lahat ng statement bibitawan mo ay okay at nakakatawa. Pwede gawing seryoso yun ng Quad Committee. Handa nga daw ang Quadcom na ibigay ang ebidensya kung sakaling mangangailangan ang ICC. Take note, hindi pa to pinasa ng Quadcom sa ICC. Iba yung pinaglalaban ni Trillanes at ni Lima at iba yung nandito sa ICC. Kaya ito kasi masakit sa inyo eh. Ginagawa ninyong laro ang batas. Hindi lahat ng binibitawan yung salita or statement ay nakakatawa. Kaya nga, ipon lahat eh. Ito sa TikTok, maskin sa TikTok tayo, napapanood natin. Kung tayo napapanood, imposible ang Quadcom, hindi nila ito nilikom. Di ba? Ma'am Japi Lula, maraming salamat yung 200 yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo. Hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patay. Akala niya siguro, naglalaro-laro lang dun sa hearing. Akala niya kaya na, under niya yun. Presidente ako, mayor ako, piskal ako. Wala kang alam kasi guilt is personal. Pinagtawanan pa ng DDS si Risa Hontiveros. Hindi nyo iniisip na kahit hindi abogado yung mga yan, pero mga dating legislative member yan. Ibig sabihin ng legislative yan yung gumagawa, bumubuo at nag-recreate ng batas. Ngayon, pag ipagsanib po sa lahat ng utak nila versus isa kay Duterte, patay si Duterte. Hindi naman si Duterte kapangyarihan niya na kapangyarihan ni Naruto, nakatibunjing teknik, dadami siya. Hindi niya kapangyarihan ni San Goku na kami, uwi, sabog ang kalaban. Hindi eh. Hindi. At higit sa lahat, hindi siya miyembro ng X-Men na kaya nang tumago sa pader. Kaya na maging ipis, kaya niya maging daga. Hindi siya ganun. Yan. At tumatawat, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. Pumalakpak pa, tumatawa pa. Ang mga kasama ni Digong. Ngayon, asan yung mga tumatawa ngayon? Naisalba nyo si Digong? Naitulungan nyo si Digong? Binamaliit ninyo ang Quad Committee hearing. Iniinsulto ninyo ang batas ng Pilipinas. Kaya ang rason na nandyan ang ICC kasi hindi kayang kontrolin ng batas ng Pilipinas si Digong. Si Digong is the most influential people in the world. Kaya kailangan ICC. Ngayon, pag nadala siya sa ICC, walang saysay ang batas sa Pilipinas. Bakit? Walang jurisdiction ang batas natin pagpunta sa ICC. May sarili na silang batas doon. Country nila yun eh. Subukan mong lusubin doon kung hindi ka ba ma-deport. Akala nyo kasi,
Pakisagot kung magaling kang vlogger ka, magaling talaga ako. Putang ina mo, choose in one. Huwag ka na magamit ng choose in one. Si Kibuloy nga, 17 utos na kulong, ikaw pa. Itong sa right side ko, Oro, commander ng death squad yan. Diba? Inamin niya eh. Naipon na yun. Mukha ni Digong yan, boses ni Digong yan. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. I can make the confession now. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Meron lahat, inamin niya eh. Ginawa niyang katatawanan yung Kongreso. Ginawa niyang joke ang Senado. Ngayon sineryoso. Alam mo naman doon, ikaw lang mag-isa, I can handle myself. I'll be a lawyer on myself. Sabi pa nga niya doon kay I am the lawyer of mine. Sabi niya. Wala eh. Sineryoso eh. Nung pumasok ang ICC, nga. Babalik si Marian Enriquez. Di ba? Nung pagdating sa ICC, Message ko sa Pilipino. Ah. Kabalo mo. Continue natin. Simple lang kayong gustuhan na. Hindi private yung miskin gipatay na unta ni mo siya. Ito. Hindi abuso. Grabe. Hanilit Wala ng ko na siya sisino. ni-trigger o pusil. Wala man na siya ni trigger og pusil, wala din na siya gipusil maskin isa. So ibig sabihin hanilit, sinong papaniwalaan natin? Hanilit, pinilit na si Duterte hindi nakaigit, nakapatay. Sabi ni Hanilit, hindi daw nakatrigger ng baril maskin isa binaril, wala. Si Digong mismo inamin niya eh. Joke na naman. Tapos sa banda pagkatapos umiyak, it's a prank. Maski isa, wala man lang siya gi-usil. Wala man lang siya gidunggab. Ina-accusations ng hain kabuo. Asa man ang hain. Wala man ganyan niya magkiti siguro ng nain na gina-accuse siya. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko naranasan at naabutan ang martial law noon ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ramdam ko kung paano na-exile ang mga Marcos noon, ramdam ko kung paano na-exile si Duterte ngayon. Medyo